ba akong humingi ng chihu? Ngayon, babalik tayo sa Matanui para iranggoma karakter ng Moana 2 mula mabuti hanggang masama. May spoilers dito. Tulad ng dati, uunahin natin ang pinakamarangal na mga kaibigan ng karagatan pababa sa pinakamasama. Sila ang mabubuting karakter. Ang Moana ay prangkisa na pulo ng mga bayani. Ngunit ang gintong medalya ng kabutihan ay para sa kanyang kaibig-ibig na alagang baboy. Pua! Sa madaling sabi, si Pua ay parang baboy na may utak ng tuta. Oh, medyo duwag siya minsan. Kung iisipin mo, ay karaniwang ugali ng mga baboy sa mga pelikula ng Disney. Kung kaya mong palampasin yon, may maliit kang kasama na laging tumutulong kay Moana sa mga pakikipagsapalaran niya, kahit wala siyang laki o lakas tulad ng iba. Sa huli, nakatulong pa siya sa pagsagip kay Maui ng tama nito ng kidlat, bukod pa sa mga biro ni Maui tungkol sa pagkain kay Pua. Level up ng merienda sa bangka, bacon at itlog. Tunay na alamat ang baboy na ito. Karapat dapat siyang tumanggap ng gintong medalya ng kabutihan at maging susunod na demigod na karakter sa Moana. Sunod sa podium, ang pilak na medalya ng kabutihan ay kay Moana, ang pangunahing bidang, hindi prinsesa. Sa totoo lang, lahat ng magagandang bagay na masasabi natin tungkol kay Moana sa unang pelikula ay maaari ring ilapat sa papel niya sa ikalawang pelikula. Si Moana ay matapang, mabait ang puso, at handang magsakripisyo at handa pa nga siyang isugal ang buhay niya para mapabuti ang buhay ng mga mahal niya sa buhay. Nang malaman niyang ang mundo niya ay matagal nang nahati ng isang sumpa na maaari lamang maalis. Pagdating sa Matafitu, matapang na nilabanan ni Moana ang alon at bagyo para sa kanyang mga tao. Kahit alam niyang baka di na siya makabalik at pansamantalang iiwan ng lahat ng malaga sa kanya. Iyan ay matinding dedikasyon at ito rin ang naging katangian niya sa buong paglalakbay. Sa kabila ng iba't ibang pagsubok sa kanyang paglalakbay, taas-no pa rin siyang nagsusumikap na paggisahin ang kanyang mga kababayan. Mula sa pagpapanatili ng mataas na moral ng kanyang grupo, sa buong paglalakbay hanggang sa pakikipag-alyansa sa mga piratang niyog dahil sa pangangailangan. Sige lang, Coco! Nuts! Kahit pansamantalang malunod, ginawa ni Moana para mabasag ang sumpa ng Matafitu. Sapat ang kanyang kabayanihan, kaya mas marami siyang puntos ngayon. Pinatunayan niyang karapat dapat siya bilang demigoddess. Kahit di kasing astig na kay Maui ang tattoo niya. Ang bronze medal ng kabutihan ay nakuha ng nakababatang kapatid ni Moana, si Simea. Gaya ni Moana noong bata pa, sabik si Simea sa lahat tungkol sa karagatan, lalo na sa kanyang ate. Dahil bata pa siya, wala talagang masamang masabi tungkol sa kanya, kaya mataas ang ranggo niya. Matapang din siya para sa kanyang edad. Sa una, malihim siyang sumama sa bangka ni Moana para hindi sila maghiwalay. At binigyan pa niya ito ng maliit na bituin bilang alaala ng kanilang tahanan. Mabait siyang bata at siguradong magiging magandang dagdag sa grupo ni Moana paglaki niya. Dahil sa prangkisa, hindi mawawala ang karagatan sa usapan. Kaibigan ni Moana ang dagat, kaya malaki ang naitutulong nito sa kanyang mga pakikipagsapalaran. Sa halos buong pelikula, pinawawalang bisa ng sumpa ni Nalo ang kapangyarihan ng dagat. Gayunpaman, may isang nakakaantig na eksena sa simula kung saan ibinahagi ni Moana ang kanyang pagkakaibigan sa dagat kay Simea na naging dahilan para mabawasan ang kaba ng kanyang nakababatang kapatid tungkol sa kanyang paglalakbay. Tinutulungan pa nga ng dagat ang dalawa na manatiling magkaugnay sa buong kwento. Gaya ng pagbasa nito kay Moana, kasabay ng pagguhit ni Simea ng puso sa tubig sa tabing dagat. Kahit magkalayo, pwedeng manatiling magkasamang pamilya. Gaya ni Lola Tala, hindi naging hadlang ang kamatayan para manatiling konektado sa kanyang apo. Nang nahihirapan si Moana sa desisyong hanapin si Matafitu, nagpakita si Tala sa isang musikal na eksena para tulungan siyang gawin ang tama. Sa huli, nanatiling malinis ang kanyang record sa pagtulong buhayin si Moana. Kahit di ko alam paano yun nagawa, pero gumana naman. Basta na riyan ang dakilang espiritu na si Manta Ray, masasabi nating magiging ayos ang kanyang apo. Bago tayo magpatuloy sa mga karakter na buhay pa, pag-usapan muna natin si Tautay Vesa, na kilala noon bilang pinakadakilang manlalakbay ng Matanui. Hinarap niya ang mahirap na paglalakbay para hanapin ang Matafitu at basagin ang sumpa ng mapanirang demigod na si Nalo. Kaya, kung isasalang-alang ang katotohanan na ang pelikula mismo ay tungkol kay Moana na sumusuong sa mahirap na paglalakbay upang hanapin ang Matafitu at basagin ang sumpa ng masamang demigod na si Nalo, oo, makikita mo ang koneksyon. Gayunpaman, kahit na trahedyang namatay siya sa dagat habang papunta sa kanyang destinasyon, kasing bayani pa rin siya ng kanyang magiging kalili. Malaki ang isinapalaran niya para sa kapakanan ng kanyang mga tao at higit pa, at isinakripisyo ang kanyang buhay sa proseso. Siya rin ang naging gabay kay Moana
upang tulungan siya sa paglalakbay. Bagaman siguro mas maganda sana kung nagbigay siya ng babala tungkol sa higanteng kabibe. Sige, medyo kakaiba ang susunod nating pagpipilian. Ang tattoo ni Maui ay dapat ding banggitin. Ang pagbibigay sa bayani ng pelikula ng gumagalaw na tattoo bilang konsensya ay mahusay na disenyo ng karakter. Sa totoo lang, hindi naman madaldal ang tattoo ni Maui. Na tingin ko ay walang nag-aakala, tama ba? Binabawi ito ng tattooong ito na puro aksyon sa pagtulak kay Maui na gawin ang tama kahit gumagamit siya minsan ng purple nurple para iparating ang punto niya. Sige, likod ko na lang ang kausapin mo. At sa puntong yan, oras na para pag-usapan si Maui, ang demigod alter ego ni The Rock. Nagbalik ang supernatural na kaibigan ni Maui sa sequel at hindi nakakadismaya ang papel niya sa halos buong pelikula. Ginagawa niya ang lahat para ilayo si Moana kinamatangi at nalo dahil takot siyang hindi sila mabubuhay kapag hinarap ang mga ito. Seryoso ito? May nakaka-distract ba sa'yo? At maya-maya, binigyan niya siya ng kinakailangang pampalakas ng loob, ibig kong sabihin, pampalakas na kanta, para hikayatin siyang magpatuloy. Kailangan mo lang talagang chihu yun. Bilang isang demigod, si Maui ay medyo manhid minsan sa iba. At kahit mabuting tao siya, ang laki ng ego niya, kaya karapat-dapat siyang bigyan ng Pride Sinner medalya. Mahalaga kay Maui ang mga tao, kaya gagawin niya ang lahat para protektahan sila. Lalo na sa huling laban. Tinaman siya ng maraming kidlat at muntik lumubog sa ilalim ng dagat. Halos isinakripisyo niya ang kanyang pagkadyos at buhay sa proseso. Pero hindi pa rin siya nag-aksaya ng oras nang magkamali siya ulit para tulungan si Moana na mabuhay muli. Bumalik si Maui na mas mahusay bilang bayani at kaibigan, kaya karapat dapat siyang hangaan. Ngayon, panahon na para sa paboritong merienda sa bangka. Ibig kong sabihin, si Heihei, ang parang walang utak na sidekick na manok, ay nananatiling misteryo. Demigod, kaya siyang nagkukubli bilang clumsy na manok. Siya ba ang pinakamaswerteng manok? O baka ang totoong Heihei ay ang mga kaibigang nakilala natin? Sino ang makakaalam? Ang alam lang natin ay si Heihei ay isang manok na hindi naman talaga matalino para gumawa ng mabuti o masama. Pangmerienda sa bangka. Maliit lang siyang nilalang na namumuhay lang, kaya hindi natin siya masisisi. Bibigyan pa rin natin siya ng Darwin Sinner Medal, syempre. Sa tingin ko, hindi na kailangan ipaliwanag pa ito. Ang mga huli pang entry sa mabuting bahagi ay mapupunta sa mga bagong crew member ni Moana, simula kay Moni. Kaibigan siya ni Moana sa nayon at mahilig gumawa ng fan art ni na Maui at Moana. Minsan, isinasama rin niya ang sarili niya sa mga drawing at ang tuturo sa mga bata tungkol sa kanilang mga pakikipagsapalaran. At kapag sinabi kong tagahanga talaga itong taong ito ni Maui, ibig kong sabihin, sobrang tagahanga siya, kahit na hindi naman romantiko ang pagkahumaling niya. Sa tingin ko naman, hindi ganoon. Bibigyan natin siya ng Last Center Medal dahil sa pagkahumaling kay Maui. Lalo na kung iniisip ng isang gaya ni Maui na sobra ang gusto mo sa kanya. Maaring may problema kang kailangang harapin, pero ang problemang yon ay tungkol sa tapang kahit papaano. Kahit muntik na siyang kainin ng halimaw sa dagat, hindi yun naging hadlang sa dedikasyon niya sa pakikipagsapalaran ni Moana na nagpapakitang inuuna niya ang iba kaysa sarili. Narito si Lotto, ang imbentor na may mabuting layunin. Palagi siyang nagsusumikap pagandahin ang paligid at nagpapakita ng determinasyon at dedikasyon. Minsan, dahil minadali at delikado ang ilan niyang pagbabago, nagiging isa siya sa gumagawa ng kabutihan pero nadudulot din ng hindi inaasahang pinsala. Hindi ko maintindihan kung ano ang ginagawa mo. Pero mabait siya, positibo at ginagawa ang lahat ng makakaya para tumulong. Kaya dito natin siya ilalagay. At para makumpleto ang kategoryang mabuti, nandito si Squidward, si Kele. Eksperto siya sa agrikultura ng grupo at sa pagtatanim ng pagkain. Mahilig din siyang magreklamo. At yun lang kadalasan ang ginagawa niya sa karamihan ng pelikula. Tulad ng ibang introvert, okay siyang kasama basta hindi ka madaldal, ayon sa pelikula. Unti-unti siyang nagiging mas mabait at bukas tumulong kay Moana at sa grupo. At mas palakaibigan na rin sa mga kakamura at mga alagang hayop sa barko. Nakita natin kung paano mo itinapol ang sobrang kargada ng barko, pero tumanggi kang itapon si Pua. May konsensya ka at nirerespeto ka namin dahil doon, kasi kung wala, hindi ka namin mapapatawad. Matapos ang paglalakbay, masaya siyang nagtrabaho sa bukid kasama ang bagong mga kaibigang hayop, hudyat na mas payapang buhay sa hinaharap. Sa puntong ito, natapos na ang bahagi ng listahan natin para sa mabubuti. Bagamat hindi marami, may ilang kahina-hinalang karakter sa Ocean Blue, kaya papasok tayo sa gray area. Una, narito ang kilalang mga pirata ng Nyog, ang Kakamora. Habang ang mga masasarap, masasamang maliliit na piratang mamamatay tao na ito ay sinubukang nakawin ang puso ni Te-Fiti. Sa unang pelikula, bumawi sila sa kanilang karahasan sa ikalawang pelikula, o kahit papaano ay ipinaliwanag nila ito. Kakamora?
Lumabas na ang kanilang isla ay nawala rin dahil sa sumpa ni Nalo. At lahat ng kanilang ginawa sa pelikula ay para subukang mabawi ito habang sinusubukan ding makauwi. Isang marangal na layunin. Tinulungan talaga nila si Moana at ang grupo niya sa laban. Pati pinatulog sila. Sinabi nila, "Hoy, tumulong ka, tutulungan ka rin namin. O manatili kang parang gulaman. Ikaw ang bahala." Totoo, ang desperasyon nagpapagawa ng kakaiba sa tao. Sa puntong ito, ang huling pwesto sa gray area ay napunta sa pangalawang kontrabida ng pelikula. Antagonista si Matangi. Pag-usapan natin ang nakakatakot yang presensya bilang kontrabida na may impluensya sa mga paniki. Hayang bihagin ni Matangi si Maui para hindi ito makialam sa plano ng amo niya. At seryoso siya rito. Masaya makita ang klasikong Disney kontrabida na may astig na disenyo, kapangyarihan at presensya. Tapos bayani pala siya sa huli. Kung hindi magiging mapanuri, dumalabas na kahit kinidnap ni Matangi si Maui at pinakain ng kakaibang likido mula sa kabibe, mabuti naman pala siya. Pinanatili lang si Maui doon para makasama niya si Moana at mahanap si Mutafitu. Na hanggang ngayon, di ko pa rin alam ang plano niya. Pero kung tutuusin, nakakulong siya at nagtrabaho kay Nalo ng 1,000 taon sinuman, gugustuhing makalaya at makakita ng ibang tanawin sa ganong tagal. Dahil kunti pa lang ang alam natin tungkol sa kanya, hindi natin siya mailagay saan man maliban sa gray area. Pero masasabi kong pinakamaganda ang kanta niya sa pelikula. Kaya iwan na natin ang gray area at lumipat sa totoong teritoryo ng kontrabida. Sila ang tunay na masasama at malulupit. Bagamat nakakagulat siyang makita rito, ang kumikislap na pilak na medalya ng kasamaan ay kay Tamatoa. Isa siya sa di malilimutang bahagi ng unang pelikula. May kakaibang musical number at iconic na kumikislap na disenyo. Hindi nabanggit si Tamatoa sa sequel, kaya nakakalito ang paglahok niya rito. Pick an eye, babe. I can. Hindi ako makafocus sa sinasabi ko. Pero nagulat ako nang malaman kong may post-credit scene na lumitaw si Tamatoa, handang makipag-team up kay Nalo para maghiganti kina Moana at Maui. Mukhang hindi na biro ang limasag na ito at excited kami makita kung gaano kikinang ang pagiging kontrabida niya sa susunod na pelikula. Pero ang gintong medalya ng kasamaan ay dapat papunta kay Nalo o gaya ng tawag namin sa kanya. Sa madaling salita, siya ang dahilan kung bakit nangyari lahat ng masama sa pelikulang ito. Sobrang mababaw ng lalaking ito na nung nakita niyang nagkakasundo at masaya ang mga tao sa isla ng Matafitu, naisipan niyang ilubog ang isla sa ilalim ng dagat. Tinakpan pa ng matinding bagyo na kayang magbanta kahit sa isang demigod. Hindi man lumabas si Nalo sa screen hanggang sa post-credit scene. Pero sapat na ang pinsala niya para bigyang katwiran ang posisyon niya rito. Si Nalo ang nagkamit ng mga medalya para sa inggit at put dahil sa pagkamuhi niya sa pagtutulungan ng mga tao at sa marahas niyang paggamit ng kapangyarihan niyang pang-Diyos. Hindi pa natin alam ang kalahati ng dapat nating malaman tungkol sa kanya. Bakit ang tatrabaho si Matangi sa kanya? Bakit niya kinukulong ang mga empleyado sa napakalaking kulungan? Bakit niya piniling ilubog ang buong isla kaysa hayaang mag-aayos sa mga tao? Sino makakasagot? Alam lang natin na si Nalo ang may pinakamakasariling motibo at may pinakamaraming napatay. Kaya siyang madaling bigyan ng gintong medalya ng kasamaan.